ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado? Well, unang-una, we do not deny that I have a position in government in the Philippines. Do I have power or authority? Well, not to a level that we would want to implement our projects and programs. But yes, meron akong katungkulan sa ating bansa. But my power and authority do not extend beyond Philippine shores. So kung saan man yung bansa na may interim release, ay wala tayong say doon at hindi makikinig yung gobyerno doon sa Philippine Vice President. Ma'am, kasi what they're saying is that yung kind of influence that you have done is to risk bringing real and substantial harm to the legitimate interests of victims and witnesses, particularly sa influence daw ng iyong father, considering na meron daw siyang associates, including his very own family, na may influences pa rin dito sa Pilipinas that would potentially risk the victims and witnesses, especially yung interest po nila. Ayun po yung sinasabi, not particularly. Okay, sige. So, in that case, I do not understand the reasoning behind opposing the interim release because of the position of the daughter. Because right now, he is not in interim release, no? He is detained in in ICC detention unit, pero vice president pa rin ako. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung totoo man yung sinasabi niya, hypothetically, kung totoo man yan, ibig sabihin, meron pa rin akong authority and power ngayon. To, ano daw yun? About witnesses? About the witnesses, I mean particularly yung influence daw po ng inyong ama daw po, na nag-extend daw po sa kanyang mga associates na may influence pa rin siya sa political including you and... Wait, sandali, sir. Gagawa tayo ng ibang press briefing, ha? Basahin ko muna yung opposition dahil nahihirapan ako kapag, hindi ko siya mabasa yung opposition ng prosecutor. So, erase niyo muna lahat yun kasi, Ma'am, follow-up lang po kay Den. Si Anderson kasi ang daming reason cited by the prosecution actually, pero ang hirap na isa-isa yung hindi mo pa nababasa. Pero, rin niyo ba, pero Vice President, what's your thought na talagang hinaharang nila, of course, expected sa kanila, pero sobrang dami ng sinaypi ng mga reasons sa'yo, influence ng family, kalyado ng father ninyo, even yung mga countries na pinili ko rin mo sa siya supposedly yung father nila. So, what's your thought on this? Without necessarily, looking into specifics of the reason cited. Well, kung as a lawyer, if I am to speak as a lawyer, it's all but natural for a prosecutor to oppose everything that the defense proposes. Kasi yun yung trabaho nila eh. Whether or not reasonable yun, doesn't matter to them kasi trabaho nila ang hindi magbigay or magparaya sa defense team. As a doctor? As a doctor? Anong nararamdaman ko? Well, I am concerned as a daughter. I am concerned that he will not be granted the interim release dahil he is 80 years old. He is not in good health. He's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Gusto sinabi, sorry. Pwede pa rin daw niyang matreten o mga do you think PRR is capable of doing that? Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trineten yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa na nasa loob na siya ng detention unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So,
it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release dahil nung nandito siya sa Pilipinas, naging mayor siya, naging president siya, at even nung natapos ang term niya, hindi niya kailanman tinanong. In fact, ako pa yung paulit-ulit na nagsabi sa kanya na maghanda ka. Si Harry Roque pa yung isang taon siyang hinabol-habol na sinabihan na maghanda ka. So, he never did anything against the witnesses. And follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Now, basically, yung sinasabi lang naman po ng prosecution, they doubt that the former president will return to the court kapag nasamon siya, kapag grinant siya ng interim release. First, because they claim na sinabi daw ng pamilya niyo na kinidnap siya. Yun naman talaga yung sinasabi repeatedly. Sabi ng prosecution, hindi naman babalik yung nakidnap sa kidnapper kung may chance siyang umalis na. So what guarantee can your family give to the court na yung Pangulo, yung dating Pangulo, magkikipag-cooperate pa rin siya with the ICC if he is granted an interim release? Sorry but I do not understand why the prosecution would oppose the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. So, it is clear that he is in court requesting for interim release and signifying that he will comply with all the obligations. I suppose, nandoon naman na lahat yun na nakalagay. Yun yung mga obligasyon na kailangan niyang gawin, nakalagay doon sa kanyang petition. So, ibig sabihin, the accused himself submitted to the power of the courts for interim release and whatever obligations he needs to comply. No? So, kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into the parang reasons kung bakit hindi ibibigay ang interim release. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado. Hindi, at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Last question na ito. Aizen. Nasabi niyo po ngayon na ihiwalay muna natin yung statement ng family. Concentrate muna tayo na sa accused. Nagkaroon po ba ng declaration si President Duterte na siya mismo, kung magkakaroon na or magagrant ng interim release niya, siya mismo haharap at babalik sa ICC para rin yung kaso na hindi haharap. Likely, ma'am, hindi ko din binasa ang kasi trabaho ng mga abogado yan, ng ICC lawyers, no? So hindi ko din binasa yung petition niya for interim release. I scanned through it but did not really read with comprehension. So baka nandoon yan because isa yan sa mga obligasyon ng akusado. So imposibleng wala yan doon and imposible na hindi igarantiyan na ang bansa kung saan siya papunta dahil they are a party to their own statute. Therefore, kung ano man yung sinabi nila na obligasyon namin ay dapat ginagawa nila. So, baka number one pa nga yan doon na hinihingi sa akusado at sa bansa kung saan siya papunta. Na he will be available for the court at any time. Last question, Rayola. Realistically, how do you think are your chances in securing this
release for PRRD. Ah, Handa po ba yung pamilya nyo at PRRD kung sakaling mag-station din yung actually kami mga bystander lang naman kami as family members. Yung client talaga at yung lawyers niya nag-uusap at nakakaalam kung ano yung chances nila, ano yung strategy nila. So, I think it is best kung si Attorney Nicholas Kaufman ang sumagot kung ano yung chances nila for interim release. But kami, as family members, sinusuportahan namin kung ano yung napag-usapan. handa rin ba si PRRD? Hindi ko pa siya natanong kung handa siya na hindi mag-grant yung interim release. And, well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyer, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado, lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant at kailangan ng caregiver. So, parang napakalaking question nun. Mayroon kang provision for interim release pero hindi mo naman ibibigay sa mga accused mo. And more than that, yung tagal ba na nakadetain siya na nasa pre-trial pa lang is an injustice in itself. Kasi sa ibang bansa or dito sa atin, we have the right to bail. But doon sa ICC and sa Rome Statute, walang right ang accused to post bail. And then ngayon, meron kang interim release pero hindi mo naman ibibigay. So, parang sinasabi nila na they are for human rights and justice, and yet it is not provided for the accused. Let's move on to the next topic. Hindi ang interim release, plus posting bail yan sa atin yung sa Pilipinas. Is it safe? Hindi, ma'am. Magkaiba talaga sila, ma'am. Sa bail kasi, magbabayad ka ng bond, and then malaya ka na. Sa interim release kasi, wala kang babayaran, ma'am. Basta lang merong tatanggap sa iyo na bansa at magsasabi yung bansa na yes, we commit to the requirements of the court, and magsasabi yung accused na yes, I commit to the requirements of the court. Sorry, walang bansa na parang, like for example, 80% sure that they're willing to accept the former license. Ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ng lawyer, sadali, ayoko man sinungaling eh. So, no comment. Okay, let's move on. Let's move on. For the countries kung ilan yung pinakausap or at least ano yung status ng negotiations. Yeah, at least figures of the countries. Kahit hindi. Base na lang sa base naman doon sa filing ng defense team na nakalagay naman sa website ng ICC, merong nakalagay doon na dalawa redacted, na clear siya. Dalawa yung nakalagay doon sa petition. So, clear yun. Ang this past few days, nakausap niyo po ba si PRRD over the phone? Ano yung huling pag-uusap niyo yan? May sinabi ba siya na baka hindi niya nakayanin sa loob ng matagal sa detention center po? Hindi ko siya nakakausap lately sa telepono dahil bumabiyahe ako tapos iba yung cellphone number na ginagamit. So alam niya yon kasi si Kitty ang nakakausap niya lagi at pinapasabi ko kay Kitty na pakisabi na ginagawa namin yung mga Free Duterte Now rallies. Let's move on to the next topic. Red Condolan. Hi, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, ngayon po, of course, nagkaroon tayo ng issue sa Israel and Iran, and of course, maraming mga OFWs ang nagkakaroon ng problema, nakatraffic ng mga OFWs natin. Yung Marcos government, parang banding lang, parang hindi nila pinapakardaman yung mga OFWs na
gusto lumigas. What's your take po sa nangyayari sa parang inaction ng government natin sa paglikas sa ating mga OFW po? Well, we are ready to, we are ready to support senators with regard to LGBTQIA laws. We are ready to support the DFA, the Department of Foreign Affairs, and the Department of Migrant Workers. Kung ano man yung pwede namin gawin, abot ng makakaya ng Office of the Vice President para makatulong sa kanilang repatriation efforts ng mga Pilipino na nandoon sa mga bansa na apektado, Iran, Israel, at yung mga karating bansa. Ma'am, kasi right now parang ang iniisip ng ibang mga bansa ngayon, parang palikasin pati ng mga citizens abroad sa, of course, nangyayari gulo. I know merong ceasefire ngayon, may truce na yun, pero hindi natin sure kung gano'ng katagal yung truce na yun. Pero pinupokus mo sa Pilipinas, politika, personal na away. What's your take on this po? Kasi parang dapat iniisip po ng gobyerno natin, yung kapakanan ng OFW sana, yung kapakanan din ng ating mga consumers, sana nang tataas yung presyo ng gas ng oil. Totoo yan, no? Kaya doon sa aking mensahe kanina, kung nakita nyo sa aking speech, ay sinabi ko na unahin natin ang bayan, huwag yung pansariling interes, at tigilan natin ang pang-aatake sa politika. Personally, ma'am, how to score the action or inaction ng Marcos government in the situation ng yan ang Heraldez? Well, it's a little too late. Too late pala. Too little too late. Too little too late again. Dapat kasi the moment na nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan. So, dapat kasi nagplano, hindi naman surprise yun. Alam naman nating lahat na mangyayari yon kasi nagsabi na silang dalawa na mag-aaway sila. Yung dalawang bansa ba, nagsasabi na sila. Kaya hindi siya sorpresa sa buong mundo. Saka yung pagtaas ng presyo ng krudo, hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari sa Middle East. Lagi yan, kapag merong sitwasyon doon sa Middle East, laging apekto talaga ang presyo ng krudo. Kaya dapat meron na rin plano doon. Mahirap lang naman pagplanuhan yung mga surprises eh. Yung mga alam na natin na mangyayari, dapat plug and play na lang yun eh. Pag nangyari na, ganito yung gagawin, mabilis yung galaw at mabilis yung action.